Naniniwala ka ba sa kasabihan na kapag may alak, may balak? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. At syempre, panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan for today's video. Kayo ba'y excited na? Sa mga mahilig uminom dyan, sa mga lasinggero at lasinggera dyan. Opo, may lasinggera din kasi, hindi lang lasinggero. Hello sa inyo, nako, makaka-relate ba kayo dito sa kwentong ito o hindi? I want you to keep an open mind habang pinapakinggan nyo itong kwentong ito ha. Tapusin nyo muna bago tayo mag-react pare-pareho. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Pag may alak, may balak. Ang sabi nila, hindi lahat ng ating ginugusto nakakabuti sa ating mga sarili at sa ating pagkatao. Dear Mama Mia, hi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Naway lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan at naway masaya po ang inyong mga buhay. Naisipan ko lang pong i-share itong kwento kong ito para na rin magsilbing aral para sa iba, lalo na sa mga kabataan. Mama Mia, kung inyo pong marapatin, sana po ay pagbigyan nyo ng oras para ma-share ito sa inyong channel. Ako nga po pala si April, isang simpleng IT student noon. Tahimik ako at disiplinado. At higit sa lahat, takot na takot po talaga akong magkamali sa buhay. Mama Mia, lumaki ako sa isang bahay na mahigpit ang mga patakaran. Bahay, paaralan, bahay ulit. Yun lang ang mundo ko. Yun lang ang mga lugar na pwede kong puntahan sa araw-araw. Ganun po ka-strikto ang mga magulang ko, lalong-lalo na po ang papa ko. Isa pong batas ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni papa. Batas na hindi mo pwedeng baliin. Mama Mia, hindi ako pinapayagang gumala. Hindi ako basta-basta pinapayagang magkipagkaibigan. At lalong hindi ako pinapayagang sumasama sa mga walwal sessions na uso para sa mga kabataang katulad ko. Sa totoo lang, Mama Mia, simula elementarya o simula nung nagkaisip ako, hindi ko nga alam kung ano ang pakiramdam ng maging malaya. Lagi pong nakadinumero ang bawat hakbang at bawat galaw ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng mga desisyon, lalong-lalo na yung mga alam kong ikagagalit ng papa ko. Kaya lumaki po talaga ako na mahigpit pa sa sinturon ni Judas ang pagpapalaki sa akin. Hanggang sa dumating ang college days, ang kolehiyo. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Pagpasok ko po sa college, pakiramdam ko, Mama Mia, ay biglang bumukas ang isang pintuan para sa akin. Isang pinto papunta sa isang mundo na matagal ko na pong gustong makita. Isang mundo na dati ay nasa isip ko lamang at hindi ko kailanman inisip na magkakatotoo. IT po ang course na kinuha ko. At sa klase namin, kakonti lang po talaga kami. Mga 12 lang lahat. Hindi po kasi uso noon ang ganun pong klaseng kurso.
At halos mga lalaki pa talaga ang kumukuha sa kursong yun. 4 lang po kaming babae. Dahil doon, naging sobrang dikit namin sa isa't isa. Parang pamilya na ang turingan namin. Parang wala kaming lihiman. Isang chat lang o isang text lang, group message, kita-kits. At siguradong magkikita-kita kami. Mama Mia, dun ko unang naranasan ang mga biglaang lakad pagkatapos ng klase. Ang pagtambay sa kung saan-saan. At ang pinaka-inaasam ng karamihan, ang walwal kasama ang mga kaibigan at mga barkada. Walwal dito, walwal doon. Para sa mga kaklase ko, normal lang yun, Mama Mia. Kasi naranasan na nila iyon simula nung high school sila. Pero para sa akin, kakaiba po ang bagay na yun. Ako lang kasi ang lumaking may limitasyon. Ako lang kasi at may kinakatakutan habang lumalaki nung high school kami. At Mama Mia, ang taong kinatatakutan ko ay ang papa ko. Mama Mia, nung college kami o nung high school ako, sa bawat aya po ng mga kaklase ko sa akin, halos pareho lang ang sagot ko. Pass muna ako. Hindi ako pwede. May gagawin pa ako. Ikaw talaga, napaka-KJ mo. Gagraduate na lang tayo't lahat, ganyan ka pa rin. Simula first year high school tayo, ganyan ka eh. Pero ang totoo, Mama Mia, gusto ko rin naman talaga. Gusto ko namang umoo. Gusto ko namang pumayag. Gusto ko ring maranasan ang saya na kinukwento nila sa tuwing hindi pa nagsisimula ang aming klase. Gusto kong maramdaman na kabilang ako sa mga kaidaran ko. Pero tuwing naiisip ko ang papa ko, yung kung paano siya magalit, yung kung paano ang mga mata niya tumingin kapag nag-disappoint mo siya, nangingibabaw talaga ang takot ko kesa sa kagustuhan ko na sumama sa mga kaibigan ko. Kaya kapag sumasama man ako sa mga gimmick nila, may isang bagay na hindi ko kailanman ginagawa. Hindi ako umiinom, Mama Mia, kahit konti. At kapag may naninigarilyo sa mga kasama ko, lumalayo talaga ako at umuuwi na dahil takot na takot akong maamoy ako ng ama ko. Mama Mia, opo, may mga pagkakataon din naman nung high school na tumakas din ako. Sumama din ako sa kanila pero sinabi kong hindi ako pwedeng uminom. Pinipilit pa nga nila ako minsan eh. Pero lagi talaga akong tumatanggi. Natatawa na lang sila at sinasabing, alam mo, lalagpas ka na sa langit dyan. Ang bait-bait mo kasi talaga eh. Pero hindi nila alam. Hindi naman talaga bait yung dahilan kung bakit ako umaayaw. Kundi takot. Madalas nung high school, kapag may lakad ang grupo, pare-pareho ang palusot namin sa bahay. May project po kami, may group study po, may practice po para sa presentation namin. Pero ang totoo, may inuman, may tawanan, may maingay. At may mga gabing halos hindi na nila maalala kinabukasan dahil sa sobrang kalasingan. Sa kanila, masaya yun. Pero sa akin, Mama Mia, hindi po. Kasi hindi naman po ako ginagabi. Kahit pa nga ang palusot ko proyekto o di kaya naman ay practice, lagi ding sinasabi sa akin ng papa ko na umuwi ako bago mag 7:00 ng gabi.
Kaya nakakauwi pa rin ako ng bahay. Kinabukasan, kwento na lang nila ang maririnig ko sa kung ano ang nangyari nung umalis na ako. At sa bawat kwento nila, unti-unti akong nahuhulog sa idea ng pagiging malaya. Sa tropa namin, Mama Mia, nung college, ay may isang tao na kakaiba po sa paningin ko. Itago natin siya sa pangalang Archie. Mas matanda siya sa amin ng ilang taon. Pero, hindi po siya nakapag-aral agad kaya magkaklase pa rin kami. Tahimik siya pero may dating. Hindi siya yung tipo na maingay pero kapag nagsalita siya, lahat nakikinig. Siguro dahil may authority din ang kanyang boses. At siguro dahil mas matanda siya sa amin, kaya parang naging natural sa amin ang pagrespeto namin sa kanya. At higit sa lahat, Mama Mia, mabait si Archie sa akin. Kapag nahihirapan po ako sa mga lessons, siya ang unang lumalapit. Kapag hindi ko naiintindihan ang mga codes, siya ang nagtuturo. Kapag napapagalitan ako ng aming mga prof o di kaya'y sa bahay, siya ang umaalo. Kaya hindi na po nakakapagtaka, Mama Mia, na unti-unti ko siyang nagugustuhan. Pero syempre, hindi ko yun inamin sa kanya. Nakakahiya eh. Lumaki pa rin naman ako bilang isang dalagang Pilipina. Sa halip na umamin sa kanya ng aking tunay na damdamin, ay tinawag ko pa siyang kuya dahil mas matanda nga siya sa batch namin. Isang salitang nagsilbing harang sa nararamdaman ko. Isang araw pagkatapos ng PE class namin, maaga kaming natapos. 10:00 pa lang ng umaga ay tapos na kami. Dahil nga siguro, konti lang naman kaming estudyante. Doon tayo sa bahay ni Archie. Sigaw ng isa sa mga katropa at kaklase namin. Walang tumutol. At hindi ko alam kung bakit, pero hindi rin ako tumanggi. Siguro dahil gusto ko ring makita ang bahay niya, Mama Mia. Siguro dahil interesado ako sa kanya, ay gusto ko rin na mas makilala pa siya on a deeper level. Pagdating namin sa bahay ni na Archie, wala kaming ibang nadatnan. Wala doon ang kaniyang mga magulang, wala din ang iba niyang mga kapatid. Kaya siguro kampante din siyang papuntahin kami dahil alam niya na solo niya ang bahay sa mga oras na yun. Kami lang. At sa sandaling iyon, pakiramdam po namin amin ang buong mundo. Nagsimula ang tawanan, kantahan, kwentuhan. Hanggang sa lumabas na nga ang mga bote. Isa-isa nilang pinasa yung baso, Mama Mia. Iisang baso lang para sa aming 12 magkakaibigan. Paikot. Tawa dito, shot doon. Nang dumating na sa akin yung baso ay umiling ako. Ayoko, hindi pwede. Ano ka ba naman? Konti lang, kaya mo yan. Hindi ka naman na bata eh. Isa-isa silang nangulit sa akin. Pero nagmatigas ako, Mama Mia. Nanatili ako sa prinsipyo ko. Sabi ko noon, hindi ko naman tuluyang sasawayin o susuwayin ng mga magulang ko. Hindi ko naman tutuluyan na i-disrespect ang papa ko. Hanggang sa siya na nga ang nagsalita. Try mo lang, baka magustuhan mo. Si Archie. Tumingin siya sa akin, Mama Mia. Hindi mapilit. Pero may lambing ang kaniyang tono. At doon,
dahil nga gusto ko siya, dahil nga gusto ko siyang ma-impress sa akin. Mama Mia, nawala lahat ng pagtanggi ko kanina. Kinuha ko nga ang inaabot nilang baso. Kinabahan ako. Parang may kumakabog sa dibdib ko. Pero dahil siya ang nag-abot sa akin, hindi ko na talaga siya matanggihan. Isang lagok. Napakasakit noon sa lalamunan ko. Napakainit. Kakaiba. First time ko lang po na malagyan ng inumin ang aking lalamunan. Yung inuming nakakalasing. Matapos kong inumin ng isang lagok ang laman ng baso ay nagtawanan sila. Uy, umiinom na siya. Biro at kantsaw pa nila sa akin. Ngumiti ako. Pilit ang ngiting iyon. Hindi ko alam na sa sandaling iyon o sa simpleng sandaling iyon, may sinimulan na akong isang bagay na hindi ko na kayang balikan pa. Pagkatapos ng isang shot ko ay nagtawanan ulit, nagkwentuhan, hanggang sa may sumunod pang isa, hanggang sa isa pa. 3 shot pa lang, Mama Mia, pero pakiramdam ko umiikot na ang buong mundo ko. Biglang uminit ang katawan ko. Nanghihina ang tuhod ko. Hindi normal yun. Hindi yun simpleng hilo na naririnig ko sa kanila. Hindi yun simpleng hilo na kinukwento nila sa akin kapag nag-iinuman sila. Parang may kakaiba doon, Mama Mia. Parang may mali. Pero hindi ko maipaliwanag kung ano. Kasi kapag sinasabi ko na nahihilo na ako, sabi nila normal lang naman daw yun dahil first time ko lang daw. Pero hindi ito yun eh. Hindi ito yung nasa mga kwento nila. Hanggang sa, guys, CR muna ako, sabi ko. Nung tumayo ako, Mama Mia, ay umikot ang mundo ko ng mabilis. Halos hindi ko na maayos ang paglalakad ko. At siya, si Archie, dahil nga siya naman talagang may-ari ng bahay at siya ang nakakaalam ng pasikot-sikot dito, siya ang umakay sa akin. Oh, dahan-dahan lang, April, sabi niya. Mahigpit ang hawak niya sa akin. At sa gitna ng pagkahilo ko, pakiramdam ko, Mama Mia, ligtas ako. Ligtas ako dahil hawak-hawak niya ako. Hindi ko alam na yun na lang pala ang huling sandali na mararamdaman ko yon. Na mararamdaman ko na ligtas ako. Pagkapasok ko sa CR, pakiramdam ko ay hindi na ako ang sarili ko, Mama Mia. Parang may ibang kumukontrol sa katawan ko. Nakapatong ang 2 kamay ko sa lababo habang nakatingin ako sa aking sariling refleksyon sa salamin. Namumula ang mukha ko, namamasa ang noo ko dahil sa pawis. At ang mga mata ko, parang unti-unting nawawala sa sarili. Ano ba tong nangyayari sa akin? Mahina akong tanong sa sarili kong refleksyon sa salamin. Hindi ito yung simpleng hilo na inaasahan ko eh. Parang may kakaiba. Parang may mali. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay nilalamon ako ng init mula sa loob ko. Hindi ako mapakali. Hindi ako makahinga ng maayos. At kahit pilitin kong kumalma, tila lalo lang mas bumibilis ang tibok ng aking puso. Parang may apoy sa loob ng katawan ko.
na hindi ko mapatay-patay. Kuya, mahina akong tawag. At agad siyang lumapit, Mama Mia. Si Archie. April, okay ka lang? Hinawakan niya ang balikat ko. Marahan, parang ramdam ko na may pag-aalala sa boses at sa tingin niya. Tumango ako kahit hindi naman talaga okay ang pakiramdam ko noon. Ayoko kasing magmukhang mahina sa harap niya. Ayokong isipin niyang hindi ko kaya ang uminom. Pero sa totoo lang, halos hindi na nga talaga ako makatayo noon, Mama Mia. Inalalayan niya akong bumalik sa sala. Mas maingay na ang tropa. Mas magulo na dahil halos mas lasing na rin ang lahat. Pagkaupo ko, agad may nag-abot ulit sa akin ng baso. Oh, shot ka na ulit, April! Umiling ako. Ayoko na. Pero hindi nila ako pinakinggan. Pilit pa rin nilang inaabot yung baso sa akin. At bago pa ako makatanggi ulit, nasa kamay ko na ulit yung basong ginagamit namin. Sa kabila ng hilo ko, uminom pa rin ako, Mama Mia. Hindi ko na alam kung bakit eh. Siguro dahil gusto kong makasabay, gusto kong sumabay. Siguro dahil pagod na ako na masabihan nila na goody good girl. Dahil ayoko nang ma-out of place. O siguro dahil gusto kong mapansin ako ni Archie. Na kaya ko, na matapang ako kahit first time ko. Pero hindi ko naubos ang laman ng baso, Mama Mia, ay may pumigil na sa akin. Isang pakiramdam na nagsasabing tama na. Ibinaba ko ang baso at dun ko napansin, tinitigan ni Archie ang baso. Napakunot ang noo niya. Sandali. Kinuha niya yung baso, Mama Mia, at inikot-ikot niya yon. At doon ay tila may nakita siya. Mama Mia, kahit hilong-hilo na ako, ay halos ipinikit ko ang mata ko para makita ko din kung ano ang nakikita niya sa loob ng baso. Isang puting pulbo na nakalutang. Halos hindi mo mahahalatang nandoon pero nandun kapag tinitigan mo. Sinong gumawa nito? Biglang nagbago ang tono niya. Mas matigas, mas galit na Archie. Tumahimik ang lahat, Mama Mia. Hanggang sa may nagsalita. Si Francis. Hindi ko na masyadong maintindihan ng mga nangyayari. Parang lumalabo ang paligid. Naririnig ko silang nagtatalo. Naririnig ko ang galit na boses ni Archie. Pero ang lahat ng yun, parang malayo sa akin. Na para bang hindi ako kasama sa eksena, Mama Mia. Unti-unti na akong nakakaramdam na inaantok ako. Hindi yung simpleng antok, Mama Mia, kundi parang hinihila talaga ako pababa. Palalim ng palalim ang antok na yon. Hanggang sa halos hindi ko na maitaas ang ulo ko. Gising pa naman ang diwa ko, Mama Mia, pero parang yung katawan ko ay hindi na niya kaya. Hoy, gising! Gising! Naririnig ko ang boses ni Archie. Nararamdaman ko na parang inaalog niya ako. Pero ang katawan ko, kahit anong sabi ng utak ko na pakinggan ang boses ni Archie at gumising, ay ayaw pa rin itong sumunod.
Bigla niyang hinawakan ng mukha ko. Magsuka ka, April. Ilabas mo yan. At bago ko pa maintindihan ang mga nangyayari, ay pinasok niya ang daliri niya sa bibig ko. Napaatras ako. Nasamid. At ble. Sunod-sunod na akong sumuka. Halos lahat yata ng ininom ko ay lumabas. Masakit sa lalamunan. Masakit sa dibdib. Pero kahit papaano, parang may nararamdaman ako na may bahagyang gumaan sa loob ko. Halos hindi na ako makahinga noon, Mama Mia. Dinala niya ako sa banyo. Binuhusan ng malamig na tubig ang ulo ko. Stay with me, April. Huwag kang matutulog. Paulit-ulit niyang sinasabi. At sa gitna ng lamig ng tubig ay parang bahagya din po akong nahimasmasan, Mama Mia. Paglabas ko ng banyo, tahimik na ang paligid. Wala na ang maiingay na tropa. Wala na ang tawanan. Umalis na pala ang buong tropa, Mama Mia. Lahat sila. Maliban na lang sa amin. Sa aming dalawa lang ni Archie. Gusto kong umuwi noon pero hindi ko kaya. Halos hindi ko nga maihakbang ang mga paa ko. Parang nawawalan na ako ng lakas, Mama Mia. Parang may kumuha at sumigop ng buong enerhiya ng katawan ko. Hindi ka pwedeng umuwi ng ganyan, sabi niya. At hindi ko alam kung bakit, pero naniwala ako sa kanya, Mama Mia. Inilalayan niya ako papunta sa kwarto. Tahimik, malamlam ang ilaw. May kakaiba akong nararamdamang kaba sa dibdib ko. Pero mas nangingibabaw ang nararamdamang pagod ng katawan ko at ang hilo ng utak at ulo ko. Magpalit ka na muna, sabi niya. Inabot niya sa akin ang damit pambabae na parang sa kapatid niya. Hindi ko alam kung paano ako nagbihis. Basta ang alam ko, pagkahiga ko sa kama, agad akong nakatulog, Mama Mia. Hindi ko po alam kung gaano katagal ang oras o panahon na lumipas. Pero bigla na lang akong nagising. May nararamdaman kasi akong kakaiba eh. May nararamdaman ako. Isang haplos, isang halik, na unti-unting bumababa sa katawan ko, Mama Mia. Nagising ako sa isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Mabigat ang pakiramdam ng buong katawan ko, na para bang may nakadagan sa akin. At ang isip ko noon, kalahating gising, kalahating lutang. Una kong naramdaman ay ang isang halik, Mama Mia. Mahina lang, pero paulit-ulit. At unti-unti, bumababa. Kuya, mahina akong tawag. Hindi ko pa lubos maintindihan ang mga nangyayari. Umaasa po ako na mali lang ang iniisip ko. Na baka panaginip lang ang lahat ng ito. Isang masamang panaginip. Pero hindi eh. Hindi ito panaginip dahil totoong-totoo ito. Ramdam ko ang bawat galaw. Ramdam ko ang bawat hawak. At sa bawat segundo, mas nagiging malinaw sa akin na may nangyayaring hindi dapat. Gusto kong kumilos. Gusto kong itulak siya palayo. Gusto kong tumakbo. Pero lahat ng yun, hindi ko magawa.
Mahinang-mahina ang katawan ko. Na para bang wala akong kontrol sa sarili kong katawan. Tumigil ka. Pilit kong sabi pero mahina yon. Halos bulong lang. Sinubukan kong sumigaw pero bago pa lumabas ang boses ko, ay tinakpan na niya ang bibig ko. Mahigpit. Walang kapuwang-puwang. Na siguro kung nasali pa niyang takpan ang ilong ko ay hindi na ako makahinga. Shhh! Bulong niya. At sa sandaling yun, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naranasan kailanman. Hindi galit, hindi lungkot, kundi pagkagilalas, sabay ng takot at pagkagulat. Mama Mia, maniwala po kayo sa akin. Pinilit ko pong kumawala. Pinilit kong igalaw ang katawan kong hinang-hina pa. Pero bawat galaw ko ay parang mas lalo lang akong nanghihina. Parang wala akong laban. At habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang isang masakit na katotohanan. Wala na akong kontrol sa mga nangyayari. Sa kabila ng pagmamakaawa ko, sa kabila ng pagluha ng mga mata ko, hindi siya tumigil. Hindi siya nakinig. At sa gabing iyon, Mama Mia, may kinuha siya sa akin. Isang bagay na hindi ko naman kusang ibinigay. Isang bagay na dapat ay pinili ko. In-enjoy ko pero hindi ko magawa. Pagkatapos ng lahat, parang biglang tumahimik ang mundo ko. Walang tunog, walang galaw. Tanging ang paghinga ko na lamang ang naririnig ko. Mabigat, pagod, at wasak. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko noon. Galit ba? Takot ba? Lungkot ba? Lahat kasi ay sabay-sabay na, Mama Mia. Nakatulog ako. Hindi ko alam kung nakatulog ako dahil sa tindi ng emosyon na nararamdaman ko o dahil hinang-hina pa rin ang katawan ko. Pagkagising ko, uminom ka muna. Sabi niya at inabot niya sa akin ang isang basong tubig na para bang walang nangyari, na para bang normal lang ang lahat. Hindi ako makapagsalita. Tinanggap ko yung basong inaabot niya at uminom. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil parang wala na talaga akong lakas para tumanggi pa. Pagkahiga ko, hindi ko na napigilan ulit ang sarili ko. Pumikit ako, Mama Mia. Hindi para magpahinga, kundi para tumakas. Tumakas sa sakit, tumakas sa masamang alaala, at tumakas sa gabing iyon. At sa huli, nakatulog ulit ako. Kinabukasan, Mama Mia, nagising ako. Tahimik, parang normal ang paligid, parang walang nangyari. Umupo ako sa kama, napatingin sa paligid. Hindi pamilyar sa akin ang kwartong to. At ang unang pumasok sa isip ko, bakit ako nandito? Wala akong maalala nung mga sandaling yon. Kahit ano wala. Na para bang binura ang lahat. Ang hindi ko alam na ang gabing yun, ang gabing hindi ko maalala, yun pala ang gabing sisira sa akin sa mga darating pang araw. Lumipas ang mga araw, Mama Mia,
unti-unting bumabalik sa normal ang lahat. At least, yun ang akala ko. Pumasok ako sa school na para bang walang kakaiba. Kasama ko pa rin ang buong tropa. Naroon pa rin ang tawanan, naroon pa rin ang mga lakad. At siya, si Archie, parang wala ring nagbago sa kanya. Pareho pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Maalaga, maalalahanin. Laging nandyan kapag may kailangan ako. At dahil wala naman akong maalala sa gabing yun, hindi ko pa rin alam kung bakit may kakaibang bigat sa dibdib ko tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya. Sa paglipas ng mga panahon, mas naging malapit kami ni Archie sa isa't isa. Hindi lang bilang magkaibigan o magkatropa, hindi lang bilang magkaklase, kundi bilang dalawang tao na unti-unting nahuhulog sa isa't isa. Sabay kaming kumakain, sabay umuuwi minsan. Sabay ding gumagawa ng mga projects sa school. At sa bawat sandali, kahit na may isang bigat na hindi ko maipaliwanag sa dibdib ko, ay nararamdaman ko naman na espesyal ako para sa kanya. Mama Mia, nakikita kong hindi siya katulad ng ibang lalaki. Hindi siya maporma, hindi siya palabiro, pero sa simpleng paraan niya, ramdam mo. Kapag pagod ako, siya ang nag-aabot sa akin ng pagkain. Kapag nalilito ako sa mga lessons, siya ang nagtuturo. Kapag tahimik ako, siya ang unang nag-uusisa at nagtatanong kung okay lang ba ako. At sa mga panahong yun, unti-unti kong nakakalimutan yung takot. Unti-unting tila nawawala sa dibdib ko yung bigat. Unti-unti kong pinapayagan ang sarili kong magmahal. Hanggang sa isang araw, bigla niyang sinabi sa akin, "April, pwede ba kitang ligawan?" Natigilan ako. Hindi ako agad nakasagot sa tanong na yon. Hindi dahil ayoko, kundi dahil hindi ko alam kung handa na ba ako, Mama Mia. NBSB po kasi ako, no boyfriend since birth. Kaya hindi ko alam kung handa ba ako sa isang mabigat na relasyon. Pero nang tumingin ako sa kanya, sa mga mata niyang punong-puno ng sincerity, ay sumagot ako. Okay, sige. At dun nagsimula ang lahat. Lumipas ang mga araw, nanligaw nga siya sa akin. At naging kami, Mama Mia. Simple lang. Walang grand gestures. Walang sobrang bonggang mga dates. Pero masaya. Sa paraang tahimik. Sa paraang totoo. O baka yun lang ang inaakala ko dahil hindi ko pa naaalala nung mga panahon na yon ang gabing nasa bahay niya ako. Mama Mia, sa bawat araw na lumilipas na magkasama kaming dalawa ni Archie, ay nakikita ko naman talagang inaalagaan niya ako, pinahahalagahan. At sa bawat araw na magkasama kami, tila nararamdaman kong mas lalo akong nahuhulog, na mas lalo ko siyang minamahal. Hanggang sa lumipas ang mga buwan at taon, pareho kaming nakapagtapos ng kolehiyo. Pareho kaming nagpatuloy sa buhay. Dahil may kanya-kanya na kaming buhay, Mama Mia, dahil hindi na kami magkaklase, hindi na kami araw-araw na nagkikita. Hindi na tulad ng dati. Kadalasan, text-text na lang.
Minsan, isang beses sa isang buwan kami kung magkita dalawa. Minsan naman, dalawa. Depende kung may mahalagang okasyon gaya ng birthday niya o birthday ko. At sa lahat ng pagkakataon, Mama Mia, chini-cherish ko yun. Chini-cherish ko yun kasi nga kami, hanggang sa unti-unti kaming nawalan ng oras sa isa't isa. Hanggang sa unti-unti na parang baliwala na sa amin ang mga pangako at ang aming relasyon. Hanggang sa dumating ang araw na isang beses na nga lang sa isang buwan kaming magkita. At sa lahat ng pagkakataon na yon, iisa lang ang lugar na madalas naming pinupuntahan. Yun ay ang ospital. Oo, Mama Mia, dun kami nagkikitang dalawa. Hindi para mag-date, kundi para samahan ng mga mahal namin sa buhay. Ako, para sa lola ko. Siya naman, para sa mama niya. Pareho kaming may pinagdadaanan noon sa aming pamilya. Pareho kaming may dinadalang sakit. Magkaiba man ang dahilan. At sa gitna ng sterile na amoy ng ospital, doon namin pinipilit buuin pa rin ang aming relasyon. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang nag-text sa akin. April, pwede ba kitang makausap? Important lang talaga. Kinabahan ako. Parang may kakaiba sa tono niya kahit ako naman ang nagbabasa ng mensahe niya. Hindi kasi yun ang usual na pamamaraan niya ng pagtitext sa akin. Nang magkaharap na kami, tahimik kami nung una, Mama Mia. Para bang nag-iipon pa siya ng lakas ng loob para masabi sa akin ang sinasabi niyang important na bagay na pag-uusapan namin. Hanggang sa nagsimula siyang magsalita, Mama Mia. April, may naaalala ka na ba? Ano? Tanong ko. Yung unang gabi, nung nasa bahay tayo, kasama ang buong tropa. Hindi pa nga gabi yun nung pumunta tayo sa bahay eh. Nung unang beses na uminom ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Mama Mia, kahit tumigil siya sa kalagitnaan ng kaniyang pagsasalita. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong maalala talaga. Ewan ko nga, Mama Mia, kung bakit tila nabura sa alaala ko ang gabing yun. At ang araw na dapat sana'y masaya ako dahil unang beses akong nakatikim ng alak. Pero may kaba eh. Parang may malalim at mabigat na dahilan ang kabang yun na hindi ko maipaliwanag. Dala na rin siguro ng mga alaalang hindi ko matandaan. Bakit? Anong meron sa gabing yun? Yung nagising ka kinabukasan na nasa kwarto kita? Oo nga. Ilang beses ko kayong tinanong nun eh, pero sabi niyo, nakatulog lang ako. Bakit? Ano ba talagang nangyari? Mama Mia, doon isa-isa niyang ikwinento sa akin ang lahat. Detalyado. Walang tinatago. Na para bang habang nagsasalita siya, sa bawat salitang namumutawi sa kanyang mga labi, ay tila unti-unti ring nabubuo sa isip ko ang isang gabing hindi ko maalala. Ang isang gabing parang nawala na lang sa memorya ko. Isang gabi na ako pala ay naging isa ring biktima. Parang may sumabog sa loob ko, Mama Mia.
Hindi ako makapaniwala. Hindi ko matanggap ang mga naririnig ko mula sa labi niya. Hindi totoo yan. Deny ko pa noon sa sarili ko. Pero malinaw ang bawat salita niya. Ang itsura niya, ang tono ng boses niya, ang mga mata niya. Walang halong pagbibiro o pangpaprank yun. Walang halong kasinungalingan. Oo, April. Ginawa ko talaga yun. Mahina niyang sabi. Mama Mia, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman noon. Galit ba? Puot ba? Pagkamuhi ba? O pagmamahal? Dahil sa kabila ng sinabi niya, Mama Mia, aaminin ko po, mahal ko siya. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung marirealize mo na yung taong lumapastangan sa'yo, yung taong dahilan kung bakit may mga gabing nagigising ka na lang na sumisigaw at pawis na pawis sa hindi mo man lamang dahilan at hindi mo matanda ang panaginip, ay mahal mo pa rin sa kabila ng lahat. Sorry April. Paulit-ulit niyang sabi. Hindi ko na maibabalik ang gabing yon dahil lasing din ako. Pero maniwala ka, nagsisisi ako. Maniwala ka na sa bawat araw na magkasama tayo, hindi ako pinapatahimik ng konsensya ko. Naririnig ko ang mga salitang binibitawan niya, Mama Mia. Pero parang ang layo niya sa akin. Parang may pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Nag-iyakan kami habang ikwinukwento pa rin niya sa akin ang mga nangyayari. Hanggang sa hindi ko na natiis, Mama Mia. Tumayo na ako. Tumakbo palabas sa pinagkakikitaan namin. Hindi naman niya ako hinabol. Hindi rin naman niya ako tinawag para bumalik. Siguro hinayaan niya lang ako. Hinayaan niya lang ako na damhin ang lahat ng emosyon na sabay-sabay na nagbalik sa akin. Hindi lang basta emosyon, kundi mga masasamang alaala. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nagtatatakbo. Namalayan ko na lamang nung sumakit na ang paa ko at lumingon na ako sa paligid ko at nakita kong malayong-malayo na pala ako. Mula doon sa kung saan ako nanggaling kanina. Uhaw na rin ang bibig ko. Pero ang puso ko, Mama Mia, siya pa rin ang nagdidikta ng lahat. Masakit pa rin. Sobrang sakit pa rin. Naglakad pa ako at nakakita ako ng isang maliit na tindahan ng may sidewalk vendor. Bumili ako ng tubig at uminom. Tapos bigla na lang akong nagtanong, Ate, may simbahan po ba malapit dito? Diyan Ining, lumiko ka sa kantong yan, tapos diretso ka lang. Pagdating mo sa dulo, makakakita ka ng simbahan sa kanang bahagi mo. Nilakad ko yung sinasabi nung ale. At mga 10 minuto siguro ng paglalakad nung nasa harap na ako ng isang malaking simbahan. Hindi marangya ang simbahan na yun, pero parang napaka-welcoming niya. Pumasok ako sa loob, Mama Mia. Tapos sa hindi ko inaasahang pagkakataon, bigla akong napaiyak. Bigla akong tinanong ang Diyos kung bakit kailangan kong maranasan yon. Dahil ba sa matigas ang ulo ko? Dahil ba sa sinuway ko ang utos ng aking ama? At sumama pa rin ako sa barkada? Sino ba ang dapat kong sisihin? Si Francis na naglagay ng kung ano sa inumin ko?
o ang mahal kong si Archie na siyang nanamantala sa akin at hindi man lang pinakinggan ang aking mga pakiusap nung gabing yon. Mga 2 oras siguro ako sa loob ng simbahan nung mapansin kong dumidilim na sa labas. Hinahiran ko ang luha sa aking mga mata. Pumunta pa ako ng mall para bumili ng isang shade para hindi ako mahalata ni Papa pag uwi ko. Buti na lang, Mama Mia, at pagdating ko ng bahay ay wala naman si Papa kaya walang mahabang paliwanagan. Pumasok na lang ako ng kwarto ko. Pero hindi ako makatulog nung gabing yon. Kahit na may trabaho pa ako kinabukasan, sobrang hindi ko pa rin magawang ipikit ang mga mata ko. Mapikit ko man ay hindi din makatulog ang diwa ko. Tila pa ulit-ulit po akong bumabalik sa eksena nung gabing yon. Sa eksena na halos 2 taon ko ring nakalimutan. Kung hindi pa ikwento sa akin ni Archie ang lahat, ay hindi ko pa maaalala. Siguro mag-aalas 3 na ng madaling araw nung nakaidlip ako. Pero hindi din agad ako nakatulog ng maayos. Kasi para akong manok. Panaka-naka ay nagigising ako na para bang ako ay binabangungot. Mama Mia, pumasok ako ng trabaho na para akong zombie. Lumulutang. Wala sa sarili. Buti na lamang at hindi ako nagkamali sa mga inuutos sa akin ng boss ko. Mga hapon na yun nung may dumating na bouquet of roses sa trabaho ko. I'm sorry. I'm really sorry. Alam ko kung kanino yun galing kahit walang pangalan dun sa card. At sorry lang, and I'm very sorry ang nakalagay. Alam kong galing kay Archie yun. Pero Mama Mia, hindi ko magawang tanggapin. Binigay ko na lang sa guard, sabi ko gawin niya kung anong gusto niya. Ibigay niya sa asawa niya o itapon niya siya ng bahala. Nagtataka ang lahat. Dahil Mama Mia, ako naman po si April na laging nakangiti sa trabaho. Si April na halos walang problema. Kaya naman nagtaka ang lahat kung bakit ganun na lang ang reaksyon ko sa bouquet of flowers na alam nilang galing sa boyfriend ko. Uy, patawarin mo na. Baka naman nagkamali lang talaga. Biro pa sa akin ng isa kong katrabahong si Sharon. Gusto ko siyang sigawan, Mama Mia. Gusto kong sabihin sa kanya na kung alam niya lang kung anong ginawa sa akin ng boyfriend ko, baka pati siya hindi makapagpatawad kung sa kanya nangyari ang mga bagay na yon. Lumipas pa ang mga araw. Consistent, halos araw-araw may pinapadala si Archie. Kung hindi bulaklak, pagkain. Pero lahat ng yun ay hindi ko tinatanggap, Mama Mia. Hanggang isang gabi, nag-text siya sa akin. Ano ang isang bagay na gusto mong gawin ko? Para lang, patawarin mo ko. Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa'yo. Kung gusto mo, isuplong ko ang sarili ko sa pulis. O kung gusto mo, harapin ko ang ama mo at aminin ko sa kanya ang totoo. Iniisip ko, Mama Mia, na baka binablockmail lang ako nito ni Archie. Baka gusto niya lang talaga na kausapin ko siya. Kaya binaliwala ko pa rin siya. Mga 2 linggo. 2 linggo na tahimik ang mundo ko. Tahimik sa labas dahil walang Archie na nangungulit. Pero sa loob-loob ko, tuwing gabi, lalo na kapag wala akong ibang kasama, Mama Mia, naaalala ko lahat. At alam mo ba kung anong mas masakit? Kasabay ng pagkaalala ko sa lahat ng mga ginawa niya sa akin, ay hindi ko pa rin maiaalis-alis sa sarili kong mahal na mahal ko pa rin siya. Alam niyo ba kung gaano kabigat yon? Na yung abuser niyo,
Yung taong nanakit sa'yo, yung taong nanamantala sa'yo, ay isang taong hindi mo kayang maparusahan dahil mahal mo. Inisip ko, Mama Mia, kung talaga bang tunay ang pag-ibig ni Archie sa akin. O baka kaya niyang lang ako niligawan dahil nagigilty siya. Tinatanong ko na, kino-question ko na, pati pag-ibig niya, pati relasyon naming dalawa. Hanggang sa isang gabi, 2 linggo matapos ang mahabang pananahimik ni Archie, ay nagulat ako dahil pag-uwi ko ng bahay, may nadatnan ako, Mama Mia. Nasa sala si Archie, kasama ang papa ko. Nag-iinuman, nagkukwentuhan. Mama Mia, nung mga panahon na ito ay hindi pa alam ng papa ko na may boyfriend na ako. Although hindi na bawal kasi nakagraduate naman na ako. Buti at nandito ka na, April. Di mo naman sinabi sa akin na may boyfriend ka na pala. Anak, tapos ng paghihigpit ko sa'yo kasi nakapagtapos ka na eh. Kaya pwede mo nang dalhin dito si Archie. Ito pa si Archie na ang sarap at ang gaan kausap. Tiningnan ko lang si Archie. Hindi ko alam kung may emosyon ba noon sa mga mata ko nung nagkatinginan kaming dalawa. Pero bigla siyang napayuko. Kausapin mo muna to si Archie, anak. Pasok muna ako sa loob, tutulungan ko muna ang mama mo dun sa kusina. Nung makalis na si Papa, ay tinanong ko siya. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para ibaba ang sarili ko, April. Kung gusto mo, aminin ko sa tatay mo ngayon ang totoo. Bahala na. Wala na akong pakialam kung anong magawa niya sa akin. Total deserve ko naman yun dahil nasaktan kita. Hindi mo lang ako nasaktan, Archie. Nawasak mo ako. Alam mo bang, ilang buwan at taon kong tinatanong ang sarili ko kung bakit mabigat ang dibdib ko. Pero hindi ko maalala ang sagot sa tanong na yun. Patawarin mo ako, April. Mama Mia, habang nag-uusap kami ay bigla kaming tinawag ni Mama dahil kakain na raw. Si Archie naman ay sumunod sa akin. Habang kumakain, tahimik lamang kami. Tanong ng tanong si Papa tungkol sa relasyon namin ni Archie. Hanggang sa, Sir, may aaminin po sana ako sa inyo. Mama Mia, kung alam mo lang kung anong tindi ng takot na lumukob sa aking katawan noon. Para po ako mamamatay sa oras na yon. May kasalanan po ako, sabi ni Archie. Nagtataka naman ang mga magulang ko na nakatitig sa kanya. Ang nanay ko ay hindi nakatiis at tumingin sa akin. Ano po kasi? Nung college po kasi kami, Mama Mia, hindi ko na napigilan at barahin si Archie. Ano kasi, Papa? Nung college pa kami, niligawan na ako ni Archie. Nung college pa kami, naging magjowa. 3rd year college. Ano? Ibig sabihin, sinuway mo ako? Opo, Papa, sorry po. Buti na lang at hindi ka nabuntis, April. Buti na lang at hindi nyo ginawa ang mga bagay na hindi nyo dapat ginagawa. Ano po kasi, sir? Mukhang sinusubukan talaga ni Archie na aminin sa tatay ko ang totoo. Pero kilala ko ang papa ko, Mama Mia. Kilala ko kung paano siya magalit at natatakot ako para kay Archie. Kaya ginawa ko ang lahat para mapigilan ang pag-amin niyang iyon. Kung ano-ano na lang ang inimbento ko. Yun ang pinakamahabang hapunan sa buhay ko. Pagkatapos ng hapunan na yun ay kinausap ko si Archie. Sabi ko hindi na niya kailangang gawin yon. Doon siya umiyak at halos lumuhod sa harap ko.
Kahit na nasa labas kami ng bahay at nakakahiya dahil may mangilan-ngilan kaming kapitbahay na dumadaan. Humingi siya ng isa pang pagkakataon para patunayan ang kanyang pagmamahal sa akin. Hindi ko naman siya tinanggihan, Mama Mia. Oo, hinayaan ko siyang ipakita sa akin na totoo ang intensyon niya. At pagkalipas lamang ng halos 4 na buwan, pinatawad ko siya. Sa kabila ng lahat ng nagawa niya ay pinatawad ko siya. Hindi dahil madali, hindi dahil yun ang tama, kundi dahil na-realize ko kung gaano ko pa rin siya kamahal, Mama Mia. Hanggang ngayon kami pa rin ni Archie. Oo, Mama Mia. Mag-asawa na kaming 2 ngayon at meron na po kaming 2 mga anak. Nagmamahalan pa rin kami. Pero sa likod ng lahat ng yun may sugat. Isang sugat na hindi nakikita pero araw-araw ramdam ko pa rin. Kaya lang araw-araw, pinipili ko pa rin ang pagmamahal kesa sa sakit ng sugat. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, eto yun. Hindi lahat ng masaya ay ligtas. Hindi lahat ng pagtitiwala ay tama. At hindi lahat ng pagmamahal sapat para burahin ang sakit ng nakaraan. Sa mga kababaihan na katulad ko na nahuhumaling sa walwal na gustong maranasan ang kalayaan, hindi ko naman kayo pipigilan. Basta't mag-ingat kayo dahil minsan, isang desisyon lang, isang baso lang ay pwede nang magbago ang buong buhay ninyo. At kahit magsisi pa tayo ngayon, hindi na natin maibabalik pa ang kahapon. Hindi ko po pinadala tong sulat na ito para hikayatin kayo na magpatawad o patawarin ang mga gumawa sa inyo ng masama at lumapastangan sa pagkatao ninyo. Hindi po yun ang intensyon ko. Ang gusto ko pong ipakita dito ay maramdaman ninyo na sana bago pa mangyari ang mga sakuna, unahin na muna nating pigilan ito. Maraming salamat, Mama Mia. At hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. April. Ay nako, eto na nga bang sinasabi ko, 'di ba? Oh, yung mga nakaraang araw nung kwento na 'wag makikipag-inuman, 'di ba? O kung uminom ka man, dapat nakikita mong sinalinan yung baso mo, nakikita mong bagong bukas yung sinalin. Hindi naman sa pagiging paranoid, pero parang ganun na nga, 'di ba? Ano lang, maging mapag-ingat lang tayo sa lahat ng mga nangyayari, lalo na dito sa ating mundo na hindi natin kontrolado. Maraming salamat, April. Hindi kita huhusgahan sa desisyon na iyong pinili, na pinili mong patawarin ang culprit ng paghihirap mo. Kasi desisyon mo naman yan eh. Ang sa akin lang maging leksyon itong kwento mo para sa mga kabataan. Paano kung hindi katulad ni Archie ang lumapastangan sa inyo? Paano kung demonyo nga talaga? Like super demonyo. 'Di ba? Paano kung imbis na humingi ng tawad, imbis na mahalin ka, pinagkalat pa. Tapos, ginawa ka pang ikaw yung masama, 'di ba? Di natin alam. Lalo na sa panahon ngayon, lalo na sa mundo ngayon. I'm not saying na wag kayong magtiwala sa inyong kapwa dahil di naman yun tama. Pero, sana, ang pagtitiwala ay may limitasyon. Hindi yung buong buo na pati sarili ninyo, ipagkakatiwala nyo na, lalo na sa mga kataong hindi nyo kaano-ano. Yung mga nababalitaan nga natin ngayon, 'di ba? Yung mga kabataan, yung mga kababaihan na nawawala tapos natatagpuan na lang na ayun, wala nang buhay, wala ring saplot. Tapos as the investigation rolls, malalaman natin na kamag-anak lang pala, tsuhin lang pala, sariling dugo lang pala ang lumapastangan sa kanila. Kahit nga sariling dugo, napakahirap ng pagkatiwalaan, paano pa kaya yung ibang tao?
Sa mga kabataan dyan, hindi po kayo pinagbabawalan para kayo ay maging malungkot, huwag maging masaya, para maging kontrabida kami sa inyong mga buhay. Hindi po ganon. Pinagbabawalan po kayo para sa sarili ninyong kapakanan. Okay? Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood nitong ating kwento for today's video. Sana bukas may video pa rin. Kung wala, ay nako, pagtiyagaan nyo na lang. Pero huwag kayong mag-alala dahil new stories naman na tayo kasi tapos na po ang Holy Week, 'di ba? Hello sa inyong lahat, sa ating mga suki na mga subscribers at nagpa-member pa talaga. Maraming salamat members. Ayun, I love you all so much. Ang pinakabago nating member na si Christina Ore or Christina Aure. Kung paano mo man yan i-pronounce, hello sa'yo. Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boycers, Mac Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, Freaky, maraming salamat sa pagtitiwala at pananatili ninyong member dito sa ating channel. And speaking of, hello din ako sa atin pong mga suki na mga commentators, na mga subscribers. O kahit di naman sila member, hindi naman sila nagsiskip ng ads at lagi tayong inaabangan. Kaya thank you pa rin. Christina Season, Jeffrey Baguio, Alcura Ukit, Mary Garbo, maraming salamat. Susan Boribor, ayun, thank you very much sa inyong lahat at sa mga hindi natin nabanggit na mga pangalan. Nako, sa susunod nating kwento, baka pangalan nyo na ang masya-shoutout natin. At ang gawin nyo lang, huwag kayong tumigil sa pag-comment ng pag-comment dahil baka 'di ba? Malay mo naman. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all so much. Please subscribe to this channel and click the notification bell para lagi po kayong updated tuwing meron po tayong bagong kwentong inilalabas. Mwah! Ingat po kayo. Love you. Bye!